Kung ano yung itsura ni baby sa loob ng sinapupunan, ganun din yung nagiging itsura ni mommy. Namamanas, hinihingal, nagkakaroon ng tubig sa baga at tumataas ang presyon ng ina. Dahilan para maging mapanganib ang kalagayan niya at ng sanggol na dinadala. Ganito ang mirror syndrome. Kaya napakahalaga ng prenatal check-up sa mga buntis upang malaman ang tunay na kondisyon hindi lang ng ina, kundi pati ng sanggol sa sinapupunan at upang malapatan agad ng tamang lunas. Nagsisimula yan lahat. Si baby actually yung may problema, no? Usually, itong mga baby na to, may malubhang mga problema sa puso o kaya sa pagkakabuo nila or very anemic sila dahil nahihirapan sila, namamana sila, nagkakaroon ng tubig sa baga, sa puso at sa lungs, tapos nakikita natin yan sa ultrasound. Tapos, after a few days, pakikita natin si mommy, yung buntis, yung mommy niya, nagiging ganun na rin yung itsura. Nagmamanas, nahihirapan huminga, may tubig sa baga, sa lungs, tumataas ang presyon. Kaya mirror syndrome ang tawag. Paliwanag pa ni Dr. Marie Kathleen Perez Santiago, isang perinatologist, obstetrician and gynecologist mula sa Makati Medical Center. Napakahalaga ng ultrasound sa buntis upang matukoy ang tunay na kalagayan ng sanggol. Paglilinaw rin niya, nakakaiba ang mirror syndrome kumpara sa preeclampsia na isa ring high risk na kondisyon sa nagbubuntis. It happens very early in the pregnancy, usually mga 4-5 months. Yung pag-diagnose mismo na may problema si baby, naman na siya, kita na yun sa regular ultrasound. Ang kakaibahan nito sa mirror syndrome is, yun nga, yung mga pre-eclampsia lang talaga, okay naman yung baby nila. Walang problema, hindi manas. Pero yung mirror syndrome, yun nga, ang pinagmulan niya kasi, may problema si baby. Panoorin ang iba pang mga paliwanag ukol sa mirror syndrome ngayong linggo sa Doctors on TV, 9 a.m. to 10 a.m. only here on UNTV. Kichi Cipriano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.